Wala pa po akong 9, natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. So yun yung unang beses na napasok kayo sa Opo. kulungan. Dahil ang ninakaw niyo po ay, Hitlog po. ilang beses po kayong nakulong? Nasa 20 beses po, may pa. 20? Opo. Ilang taon po kayo nun? Siguro mga 9 o 8 years old lang po ako. Hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old. Inaalo pa po ako sa mga matatanda nun. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo, Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, nag-iwalay na yung katawan. Mga 9 na taon pa lang siguro siya nun. yung nanay ninyo, Nakita ko rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan. minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po yung panahon na yun. Pagdating naman sa kasalanan, ako yung pinakamakasalanan tao. Tumingala ko, yumuko ako. Umiyak ako. Diyos kang mga bagin, baka pwede mo naman akong gawing kaibigan. Tawaan mo naman ako. Sabi ko patawan. Mga kapuso, napanood niyo ba ang pelikulang Green Bones? Ang pelikulang ito ay tungkol sa buhay sa loob ng kulungan. Tungkol sa kung paano sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan. Nung napanood ko ito, tulad siguro ninyo, pumasok din sa isip ninyo, katang isip lang yan, pelikula lang yan. Pero, totoo nga bang posibleng sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan? Posible nga bang magkaroon ng pagbabago kahit ang isang tao ay labas-masok na sa kulungan? Posible pa nga ba ang liwanag sa kabila ng dilim? Ang kasama ko rito ay si Sir Nestor Quilas. Hello po, Sir Nestor. Salamat po sa pag-join sa amin sa iListen. Thank you. Si Sir Nestor ay labas-masok sa kulungan. Mga papa. At siya ang patunay na posible ang pagbabagong buhay kahit na labas-masok sa kulungan. Ilang beses po kayong nakulong? Nasa 20 beses po, may pa. 20? Opo. Hindi po 2, 20. 20. 20. Opo. 20 times? Halos po lahat ng kulungan sa Metro Manila nakulong po ako. Paano po nangyari yun? E di parang kalahati ng buhay ninyo, halos kalahati ng buhay ninyo nasa loob ng kulungan. Minsan naman po buwan lang po, nakakalaya po ako. Minsan buwan lang. Opo. Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung unang beses na nakulong kayo? Yung bata pa po ako, pag nanakaw po talaga. Ano pong ninakaw ninyo? Itlog, ganyan. Ilang taon po kayo nun? Una ko pong nakulong po, siguro mga 9 o 8 years old lang po ako. Hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old. Inaalo pa po ako sa mga matatanda nun. Kasi nung wala pa yung juvenile... Wala pong juvenile po sa probinsya. Saan po ba kayo? Dati po kasi nakulong po ako sa Zamboanga. Taga Zamboanga po kayo. Nakulong din po ako sa Davao. Oo. Pero yung unang beses po, nung 9 years old po kayo, nakulong po kayo doon. Opo. Sinama kayo sa matatanda. Sa matatanda po. Kasi nung panahong iyon ay wala pa namang Walang juvenile. batas na na kailangan ng mga bata ay nakahiwalay or dapat hindi sila kinukulong. Bakit po kayo nagnakaw? Yung panahon po kasi na yun, ang hirap po maghanap ng makakain. Ba't po kayo naghahanap ng pagkain? Ba't hindi po yung mga magulang ninyo? Wala na po akong magulang nun. Kwento niyo nga po sa akin yung buhay ninyo nung bata kayo. Paano po kayo naulila sa magulang? May pamilya naman po akong maayos eh. Kaya lang, dumating yung panahon na yun na kasama ko yung pamilya ko, may biglang bumaril sa papa ko. Bakit po binaril? Hindi ko rin po alam. Ano po bang trabaho ng papa ninyo? May new gun po. May new gun kayo? Opo, opo. Oo. Binaril ang papa mo? Opo, sa harap ko mismo. Ilang taong na po kayo noon? Mga 5 taon po siguro ako. Okay. Siyempre mahal ko po yung magulang ko. Yung panahon na yun. Mahal ko din po yung kapatid ko. Yung kapatid ko po tinamaan po sa ulo. Bali natanggal po yung utak niya. Nakita niyo pong Opo. pinatay ang tatay ninyo? Opo. Yung ano na lang nun, tinatayisip ko na lang nun na meron po akong ate sa bahay. At meron din akong nanay sa bahay, kaya tumakbo po ako dun sa bahay.
Gusto ko silang maging kayakap. Oo. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo, Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi ang daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, nag-iwalay na yung katawan. Mga 9 na taon pa lang siguro siya nun. yung nanay ninyo, Nakita ko rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan. minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po yung panahon na yun. Pero nung kalaunan, nalaman ko na dahil lang din po sa niyog, yung lupa po. At yan lang sa lupa. Bata pa kasi ako nun, pamilya ko yun. Yung pumasay din. Tiyo ko mismo yun. Tiyo ninyo ang pumatay sa buong pamilya ninyo. Opo. Nung nangyari po yun, saan po kayo napunta? Wala po kasi wala na pong mag-alaga sa akin eh. Dahil yung mismong pumatay sa pamilya nyo ay pamilya rin. Opo. Bali sumakay na lang po ako ng sasakyan. Lumayo ako na sa ibang lugar. Palamboy-laboy lang po. Kaya napunta ako sa kalye. Doon ko naranasan na isang bata kasi hirap po mabuhay. Oo naman. Sa kalye ng ganong edad. Kasi inaasahan ko nun, yung may magbigay lang sa akin na makain. Saan po kayo natutulog doon? Puntahan ko ako, butan po ng gabi. Minsan, dumating yung panahon na pumupunta ako doon sa mga kainan. Tinitingnan ko lang po yung tira na pagkain. Kukunin ko. Pero sinasaktan po ako eh. Pinapalayas ako. Alis ka dyan, may kumakain. Kaya yung ginagawa ko, pumupunta na lang ako doon sa basurahan. Kahit may uod na yung pagkain, dumidikit sa kamay ko. Sinusubo ko yan. Minsan, iniisip ko na lang na sana hindi na ako naging tao. Hindi na ako sinilaw. Ang hirap talaga pag minsan nagkakasakit ka. Wala kang kasama. Wala pa po akong 9. Natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. Pag nagugustuhan ko po yung nilagang itlog, sa Mindanao po kasi, sa Jinsan, sa Davao, sa Zamboanga. Yung mga bachelor po doon, yung bus. Oo. Bus kung tawagin dito sa Maynila. Itlog Manoyo rin, sisigaw yan. Pagkatapos sa akyat dun pag bumaba po yan ng bus, linalapag po nila yung basket, nalalagyan ng itlog. Oo. Kumukuha po ako doon, pinupunit ko po yung plastic. Kaya lang pag inauli naman po ako, sampal, ganyan. Oo. Minsan puno na sila sa akin, dinadala na ako sa kulungan. So yun yung unang beses na napasok kayo sa Opo. kulungan. Dahil ang ninakaw niyo po ay Itlog po. ilang itlog po? Minsan isa lang. Ganyan. Isang itlog lang. Minsan isang itlog lang. Tapos, Para makakain lang ako. Pag gutom ka kasi talaga minsan gagawa ka talaga ng paraan. nung una pong pinasok po kayo dun sa loob ng kulungan, ano pong pumasok sa isip ninyo? Anong naramdaman po ninyo nung unang pasok niyo po sa loob ng kulungan? Kahit bata ka po, pag nakulong ka, parang gusto mo magpakamatay. Kasi gusto mong lumabas, di ka makalabas-labas eh. Sobrang nag-aalala ka, paano pa ako makakalabas dito. Lalo't wala namang, alam mo naman wala namang magliligtas sa'yo, wala kang kakampi. Tapos paglabas ninyo sa kalye, Paglabas sa kalye, doon naman, wala namang mapupuntahan. magdanakaw ulit. Magnanakaw ulit. Pabalik-balik lang sa pagnanakaw. Hanggang sa dumating po yung panahon na sumasakay na po ako ng barko. Kasi yung barko kasi may libreng pagkain. May nakalagay lang na mapagkain doon. Ginagawa ko, sumasakay po ako noon. Napupunta po ako ng Iloilo. Oo. Ganyan, hanggang sa napunta po ako rito sa Maynila. Dumating ako rito sa Maynila, hindi ko rin naman naintindihan yung salita rito. Oo. Hirap din mabuhay. Oo. Kaya lang dito, nakita ko kasi rito maraming pagkain sa basuran. Yung mga kainan kasi sa labas, may mga basuran. Oo. Minsan buo pa yung manok. Oo. Kaya di na ako umalis dito. Dito na ako natutong mag-solvent. Sino po nagturo sa inyo mag-solvent? Nagkaroon po ako ng mga barkada po. Diyan sa may Rizal po, Rizal Avenue, Santa Cruz. Nagkaroon po ako ng mga kaibigan dyan ng mga bata. Diyan ako tumagal. Simbahan po dyan sa may Doroteo. Doroteo si. Doon mo nakilala yung mga rugby boys. Dito po, opo. Bakit kayo nagsusolvent? Ano ba ang naidudulot sa inyo ng Minsan pagsusolvent? po hindi mo nararamdaman yung gutom. Po. Wala.
limot mo. Wala kang wala kang mararamdaman. Nagutom. Opo. Saan niyo po kinukuha yung solvent? May nabibilian po nun. At magkano po yun? Dati po meron pong pwede pong 2 piso, pwede pong 3 piso. Yung 2 piso po na yun marami na. Doon na po ako natuto na natuto na po na magaling na ako naging magnanakaw. Naging snatcher po kayo? O Sa hindi? lisi po. Yung halimbawa pag linapag mo dyan yung cellphone mo, mawawala bigla yan. Nagagawa ko yun. Halimbawa pag meron kang kwintas, nawawala ka agad yan. Di mo alam. Pero saang bahagi ng Maynila kayo naglalagi? Nung una po, dyan pa talaga sa Divisoria po. Ako Divisoria. nagnanakaw. Hanggang sa napunta nga dyan sa Recto. Hanggang sa nung lumaki na ako, dumadayo na po kami sa iba't ibang lugar. Katulad ng? Halimbawa, Quezon City, dadayo kami sa Caloocan, dyan sa Migran Central, dinadayo namin yan. Yun, hanggang sa dumating po yung panahon, pinakauling-uli ko pong nagnakaw. Ang ninakawan ko po sa may Blumentritt, lawyer po. Paano niyo po, ano pong ginawa ninyo? Ano pong ninakaw niyo sa kanya? Yung bag po. Paano niyo po kinuha yung bag niya? Kinuha ko lang po. Habang kumakain siya. Opo. Tapos, Nung palabas na ako, doon sa labas, naglalakad ako papunta sa LRT. Sasakay na sana ako ng jeep. Bigla po yung nagtitinda ng mangga, nagbiruan sila. Magnanakaw, naghabulan silang dalawa. Dahil sa magnanakaw, napatakbo ako, hakala ko ako. Oo. Pinagtulungan po ako ng taong bayan. Malapit po yung pulis. Oo. Nagresponde po kagad yung pulis doon. Nakita nila yung bag na hawak mo. Nakita po ng pulis, kinuha po yung bag, dinala po ko doon sa presinto. Tiningnan po nila yung bag, meron pong baril doon. Yung 9mm na baril at saka yung pera. At saka may cellphone po. So sa loob ng bag ng abogada, may cellphone, May baril may po. baril, at may 140,000 pesos. Opo. Ngayon, nandun ako ngayon, tinatanong ako ng pulis, sabi ko, ewan ko. Dala mo to, hindi mo alam. Maya-maya dumating si Ma'am Rosalie. Yung abogada. Opo. At nakita po niya yung bag. Nanginginig po siya, pinuha niya. Kinasuhan na kayo noon. Kinasuhan po ako. Nung kinasuhan po ako, napunta po ako doon sa judge. Tiyo po niya. Si Tiyo ng abogada. Opo, ni Ma'am Rosalie. Si Judge Antonio sa Branch 9, Manila. Saan po kayo nakulong? Manila City Jail.